Tawagin niyo na lang akong Bruno, isang OFW dito sa Japan. Hindi ko na dapat ito ikikwento kahit kanino dahil baka mapagkamalan lang akong baliw at pagtawanan. Pero naisip ko, baka may mga ganoong klase pang mga bagay na naglipana at meron pang ibang mga mabiktima. Kaya sana ay pakinggan niyo po ang istorya ko. May kapitbahay ako at kalaro noong nakatira pa kami sa probinsya dati. At sa kanya iikot ang kwento ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Rafi. Mga 2003 yun. 8 years old pa lang ako, tapos si Rafi naman. Kung tama ang pagkatanda ko ay mga 9 na taong gulang na noong mga panahong iyon. Gusto ko siyang kasama dahil mabait siya at hindi makabasag pinggan. Pero kapag may isa kaming tropa na inapi, para siyang nakatatandang kapatid ko ipagtanggol kami. Maliit lang at tahimik ang bayan tinira namin dati. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng lugar. Pero kahit simple lang ang pamumuhay ng mga tao roon, sasabi ko maunlad ang buok na iyon. May malaking simbahan, mga paaralang elementary at sekundarya, ospital, munisipyo at palengke. Nagkalat din ang mga negosyo sa paligid, mga sari-sari stores, mga kainan, meron ding sinihan at isang kolehiyo. Kada Sabado, inaakit akong pumunta ni Rafi at ng iba pa naming mga kalaro sa palengke dahil may tiyangge. Yung tinipid namin sa mga allowance namin ay binibili namin ng kahit ano mula sa mga nakapwesto. Mga second hand na damit, sapatos, mga laruan at iba pa. Isang Sabado, nasundin ko si Rafi sa bahay nila para magtiyangge. Ang sabi niya, sasamahan niya daw ako, pero hindi daw siya bibili. Yung naipon daw niya ay gagamitin niyang allowance sa susunod na linggo dahil natanggal daw yung tatay niya sa trabaho. Sa kalagitnaan ng pagtitiyangge namin, napansin ni Rafi ang isang maliit at lumang banga na itinitinda ng isang matabang babae. May iba pang mga paninda yung babae na mukhang antikong mga banga. May ilang minuto nang hindi binibitawan ni Rafi ang bangang hawak niya. At sinisipat ito ng gusto. Kulay puti iyon at may mga nakasulat na hindi ko na masyadong maalala kung anong itsura. Pero natatandaan ko na hindi iyon mga numero o letra dahil hindi namin mabasa ni Rafi ang nakasulat. Pampaswerte ang bangang iyan, iho. Mahusay kang pumili, ika ng babae.